Ilinaw po ng PBOX na hindi nila tinatakot ang publiko sa muling pagbanggit ng posibleng pagyanig ng The Big One. Kasunod po yan ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, ang kanilang inilabas na senaryos ay gabay lamang upang mapaghandaan ng publiko ang posibleng lindol at tsunami, lalo na kung gagalaw ang Philippine Trench or magnitude 8.1 o Manila Trench na may magnitude 8.3. Pinapalalahanan din ng ahensya ang publiko na palaging maging handa sa anumang sakuna. Lumobo pa sa 16.63 trilyon pesos ang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapos ng Pebrero 2025. Ayon po yan sa Bureau of Treasury. Tumaas ito ng 319.36 billion pesos o 1.96%. Mula Enero, dulot po yan ang patuloy na pangungutang para pondohan ang mga programa at proyekto ng gobyerno. Umabot po sa 11.22 trillion pesos ang panloob na utang, habang ang panlabas na utang ay nasa 5.41 trillion pesos na parehong tumaas mula sa nakaraang buwan. Gayunpaman, tiniyak naman ni Finance Secretary Ralph Recto na nananatiling manageable ang utang ng bansa hanggat mas mabilis ang paglago ng ekonomiya kaysa sa pagkakautang nito. Maaring makaranas ng malaking outbreak ng dengue ang Pilipinas ngayong 2025. Ayon po yan kay Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa. Matapos tumaas ng 78% ang mga kaso kumpara noong nakaraang taon. Batay po sa datos ng DOH, umabot po sa 76,425 ang naitalang kaso mula Enero 1 hanggang Marso 15. Mas mataas kaysa sa 42,822 na kaso sa parehong panahon noong 2024. Pinakamataas naman ang bilang ng kaso sa Calabarzon na may 15,108. Sunod ang NCR na may 13,761 at Central Luzon na may 12,424. Bagamat mababa ang fatality rate sa 0.41%, naglunsad na po ang DOH ng nationwide campaign noong Pebrero upang labanan ang paglaganap ng sakit. Patuloy din po ang paalala sa publiko na panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok na may dalang dengue. Tiniyak naman po ng Department of Agriculture or DA na may sapat na supply ng isda para sa nalalapit na Semana Santa. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagamat inaasahan ang pagtaas ng presyo dahil sa mataas na demand, kanilang imomonitor ang hindi makatuwirang pagtaas ng halaga ng bilihin. Karaniwang tumataas ng 15% hanggang 30% ang presyo ng isda tuwing Holy Week, habang bumababa naman ang konsumo ng karne na inaasahang tatagal lamang ng ilang araw. Walang indikasyon na may kaugnayan sa aktibidad ng bulkan ang naganap na grass fire sa Taal Volcano Island or TVI sa Barangay Pulang Bato sa Nicolas sa Batangas nitong Martes, Abril 1. Ayon po yan sa PBOX. Nagsimula ang sunog bandang alas 11:24 ng umaga at idineklarang far out bandang alas 9:04 ng umaga nitong Miyerkules, Abril 2. Ayon po yan sa Civil of Defense, Calabarzon. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection or BFP, nagsimula ang sunog mula po yan sa isang nakatiwangwang na apoy para sa pagluluto sa baybayin ng Taal Volcano Island. Dahil sa tuyong damo, mabilis itong kumalat at sumakop sa halos 8 hektarya ng lupa. Patuloy naman na pinapalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat sa paggamit ng apoy, lalo na sa mga lugar na madaling masunog. Pinayuhan din po ng PBOX ang publiko na iwasang pumasok sa TVI at panatilihing walang flammable material sa paligid at agad ipagbigay alam sa otoridad kung may namataang sunog. Naaresto naman ang ilang empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na nakatalaga sa payroll division dahil sa umano'y pagnanakaw ng sahod ng kanilang mga kasamahan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nadiskubre ng ahensya noong nakaraang linggo na minamanipula ng mga suspect ang payroll system upang ilipat ang bahagi ng sahod ng ibang empleyado sa kanilang sariling sahod. Kasama po ni Artes si MMDA General Manager Procopio Livana nang arestuhin ang mga naturang nasangkot.
Tiniyak naman nilang maharap ang mga ito sa mabigat na kaso upang hindi makapagpiyansa. Patuloy namang nagsasagawa ng internal audit ang MMDA upang maiwasan ang ganitong insidente. Inaprobahan na po ng US State Department ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jet sa Pilipinas na nagkakalaga ng 5.58 billion US dollars. Ayon po sa ahensya, makatutulong ito sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Ang deal ay kinabibilangan po yan ng 16 F-16C, Block 70 and 72 at 4 F-16B, Block 70 and 72 jets. Ang anunsyo po ay sinagawa po yan ilang araw matapos bumisita sa bansa si US Defense Chief Pete Hegseth. Ayon po sa Pag-asa, ang northeasterly wind flow ay magdudulot po yan ng mga cloudy skies na may kasamang mahinang mga pag-ulan sa parte po ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora ngayong Huwebes, Abril 3. Samantala, magiging bahagi naman ng cloudy skies na may isolated light rains ang Ilocos Region at ang natitirang bahagi naman ng Cordillera dahil din po yan sa nasabing wind flow. Maging maalinsangan naman ang kalagayan dito po sa parte ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil pa rin po yan sa umiiral na easterlies na magdudulot naman ng mga partly cloudy to cloudy skies at may mga isolated rain showers o thunderstorm. Wala naman pong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PARS sa mga susunod na araw, ayon po yan mismo sa Pag-asa. Posibleng pumasok po ang isang bagyo sa bansa ngayong Abril. Ayon naman po sa State Weather Bureau, karaniwang po naglalandfall ang bagyo sa Eastern Visayas o Caraga Region sa panahong ito, ngunit maaari rin nitong maapektuhan ang Southern Luzon. Bagamat may posibilidad po na tumama ito sa Luzon, hindi naman po inaalis ng ahensya ang posibilidad din na lumihis ito o manatiling storm-free ang bansa ngayong buwan ng Abril. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng isang prutas na hindi lang matamis at nakakapresko, kundi punong-puno rin ng sustansya, ang suha o pomelo. Ayon sa US Department of Agriculture at National Institute of Health, ang suha ay mayaman sa vitamins, antioxidants at iba pang nutrients na malaking benepisyo sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga ito. Pampalakas ng ating immune system. Ang suha ay sagana sa vitamin C na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan laban sa sakit tulad ng sipon at trangkaso. Mabisa rin itong pampababa ng ating blood pressure. Ayon sa American Heart Association, ang suha ay mataas o may mataas na potassium na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pag-iwas sa stroke. Mabisa rin itong pampapayat at pampaganda ng balat. Mayaman ito sa fiber kaya nakakabusog ng matagal at nakakatulong sa healthy digestions. Ang antioxidant naman nito ay nakakatulong sa pagpapakinis ng balat at pagpigil ng maagang pagkulubot. Mabisa rin itong pangontra sa diabetes at pagtunaw ng taba. Ayon sa isang pag-aaral ng National Center of Biotechnology Information o NCBI, ang suha ay may natural na enzymes na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels at pagtunaw ng taba sa katawan. Maliban dyan, pampalusog din ito ng ating puso. Ang flavonoids sa taglay ng suha ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapanitili ng malusog na puso. Ngunit paalala lamang po mga kabalisong, bagamat maraming benepisyo ang suha, hindi ito inirerekomenda sa mga umiinom ng ilang uri ng gamot tulad ng statins para sa kolesterol dahil maaari itong makaapekto sa bisa ng gamot.